Adios, amigos. Bakit hindi nyo na ipagpatuloy inyong pag-uusap? Padre, nabanggit lamang sa amin ni Crisostomo Ibarra ang mga taong nakatulong sa kanya at ang arkitektura at reverenya. Baliwala sa akin ang mga arkitektura. Nakakatawa ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Nagpapakita lamang ito ng kamangmangan sa mga Indio. Nagtutulong-tulungan ako, lamang naman ang gumuhit ng plano ng ating simbahan. Subalit ang pinatayong gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng isang eksperto. Eksperto ang isang paaralan ay binubuo ng 4 na pader at isang bubong na sawali. Isipin nyo na ang isang pinakahamak sa aming mga Pransikano sa paggamutan. Isang napakamurang halaga lamang nagbayad lamang siya ng 8 kwarta. Isang araw mula sa mga manggagawa sa ibang bansa. 8 kwarta? Yan ang katotohanan. Yan ang dapat tularan ng mga naghahangad ng isang mabuting Kastila. Ang isang Indio na nagkaroon lamang ng munting kaalaman at nakapunta lamang sa Europa ay pinaghahangad niya sa kanyang sarili na isang doktor. Sandali lamang. Ngayon pa lamang ay pinarurusahan ng ating ama ang mga ulupong. Mamatay sila sa bilangguan at ni walang isa. Ako naman ang inyong pakinggan sa aking mga sasabihin. Pinakaiwas-iwasan ko ang taong ito, ngunit nasa akin ng Diyos para ako ang humatol. Alagad ng Diyos, ganyan ba dapat magtrato ang isang reverensya? Mabuti ang aking ama, naglingkod siya ng tapat at naglingkod ng mabuti sa ating bayan. Nagtiis ng kalungkutan para sa iisang anak. At ang paring ito, ipinatuloy at pinakain namin sa aming bahay. Ngunit ano ang kanyang iginante? Pinausig niya ang aking ama at ibinilanggo. Kayo na mga pangyarihan, hindi ba't karapat dapat lamang siya ay mamatay? Crisostomo, Crisostomo, Gretchen Tutu!